Ngayon, random ng lahat ng karamihan. Alam nyo, yung pandemic sa March 15, mag-iisang taon na. Ang inisip ng iba ay 2 buwan, 3 buwan. Batay sa sinabi ni Mr. Duterte ay 2023 pa matatapos yan. Yung pandemic. Alam niyo po, yung bunga niyan ay pagdarahop, kahirapan. Lalo na dun sa mga isang kahod, isang tuka. Katulad natin. Pero yung nangyayaring yan ay hindi na po dapat pagtakhan. Kung bakit, mababasa yan po sa Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan. Mateo 24:3 hanggang 8. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at anong magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan." At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangang-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan nito ay mangyari. Datatapat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan." Kung titingnan po natin yung epidemya o yung coronavirus, yan po ay dapat gagamitin lang yan sa panahon po ng giyera. Kumbaga ang tawag dyan ay biological weapon. Kaya lang ang nangyari, nag-leak lang. Ibig sabihin, hindi pa panahon na gagamitin sana. Ang nangyari, nag-link. Dapat sa panahon lang ng giyera. Kaya, batay sa binasa po natin, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng taggutom, lindol, pasimula pa lang ng kahirapan yan. Kaya lang, meron tayong mapapansin na makikita rito. Binasa ko na, pero mas maganda po sa 11. At magsisibango ng mga maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ang mapapansin sa mga huling araw bago dumating ang Kristo, yung kahirapan. Mangyayari yan, lalaganap ang kahirapan. Dala nga ng giyera, lindol. Yung nangyayari ngayon po, yung epidemya, gamit po yan dapat gamitin lang yan sa panahon ng giyera. Nag-leak. Ang problema, buong mundo na ang nangyari, buong mundo yan. Walang kalaban-laban ng tao. Walang kalaban-laban, talagang ilan na yung pinatay o ilan na yung namamatay sa pamagitan ng epidemya. Biological weapon ang tawag diyan. Lalaganap ang kahirapan. Sa paglaganap po ng kahirapan, maraming nagsisilabasan. Halimbawa po, yung mga bulaang propeta. Anong kaugnayan niya sa mga kaugnayan ng mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo sa kahirapan ng tao? Anong gagawin nila? Ganito po ang ating matutunghayan sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, sa magandang balita, Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan kung anong gagawin nila. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap
upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ano po ang layunin ng mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo? Anong kaugnayan nila sa paglaganap ng kahirapan? Ang gagawin po nila, kukunin ang inyong kayamanan. Ito po ang mga taong ito, mga walang karapatan magtrabaho. Ipinakikilala nila reliyon. Pero ang nagagawa, sa kanilang pagsasalita, reliyon. Pero pagka tiningnan mo yung gawa, negosyo. May binabanggit po rito sa 23. Kaya kailangan maging maingat po kayo. Dito po sa 23 Mateo, pakinggan po ninyo kung ano ang nakalagay rito. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. 23:3 ng Mateo, aklat po ng Mateo, magandang balita, Biblia. Ipinakikilala nila reliyon. Galing. Gagamitin nila reliyon. Pagka sinuri mo, negosyo. Sa makatwid, liling-langin nila tao. Hindi na po bagong bagay yun. Ganito po ang ating mababasa sa ikalawang Korinto, talatang 11. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito sa Mateo 11. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katwiran. Karoon ng katwiran ang namamalitan na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya't hindi katakataka na nagkukunwaring lingkod ng katwiran ng kanyang mga lingkod, ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang gawa. Sila po kasi magkukunwaring mga ministro, mga tagapagturo ng Ebanghelyo. Ang dala, Biblia. Dahil ang gagawin nila, magkukunwari sila. Pero kapag ka marunong tayo o matalino tayo, anong negosyong dala mo? Ang dala, Biblia, Brad. Pagkatapos, ang tatanong mo sa kanya, anong mga negosyo mo? Ano bang mga profit activities mo? Hindi. Para makakuha sila ng pera, o ibig sabihin, para makakuha sila ng pera sa mga tao, alam niyo po kung anong gagawin nila? Anong pamamaraan nila? Biblia rin. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Mateo, talatang 6. Ganito po ang ating Pasinin po ninyo. Dito po sa, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Mateo talatang 6, kapitulo 6, talatang 19 hanggang 20. Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay, nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay, at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Paano sila makakakuha ng kayamanan? Tuturuan po nila ang kanilang mga kasapi. Gagamit po sila ng Biblia. Anong tuturo nila? Huwag kayong magtipon ng kayamanan. Pagka sinuri po natin ang tuturo rito ay si Kristo. Si Kristo. At ang tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, huwag kayong magtipon ng kayamanan. Teka muna, exempted ba yung may-ari ng reliyon? Ang inyong reliyon ay exempted ba doon sa turo ni Kristo? Hindi.
kung tutuusin. Pero dahil mapanglinglang sila, kaya bukang bibig ng mga kasapi napakayaman ng aming reliyon. Kahit sa iba't ibang bansa, meron kami mga garment factory sa Cavite, sa Tacloban. May mga eco farm kami. Galing. May mga ospital, eskwelahan, arena. Ang yaman. Pagkatapos tuturuan nila ang kanilang mga kasapi. Huwag kayong mga tipon ng kayamanan dito sa lupa. Teka muna. Yung pa lang ang inyong reliyon, nagtitipon ng kayamanan. Paano nagkakaroon ng yaman ang inyong reliyon? Di tinuturuan yung mga kasapi. Ibig sabihin, ang Biblia para sa mga kasapi. Huwag kayong mga tipon ng kayamanan. Ang hindi nyo narinig yung sinabing, ang reliyon lang natin ang dapat payayamanin. Sa pamagitan ng 10%, kasi po mag-i-invest kami ng mga broadcasting system. Walang magsasabi niyan. Puro paglilingkod sa Diyos ang kanilang ginagawa. Kuno. Pero pagka sinuri mo, sa kanilang pagsasalita, paglilingkod Ibig sabihin, yung pastor mo hindi naniniwala sa Biblia. Hindi. Kaya nga magkukunwari siya na waring ministro ng katwiran. Kaya pagka tinanong mo, tama ba na huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa? Manginginig yung ministro mo Bakit? Walang karapatan magtrabaho Ang yaman Totoo ba yung sinasabi ni Kristo na huwag tayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa? Ipinagmamalaki namin sa iba't ibang bansa na mayaman ang ating reliyon. Bumili kami ng ilang ektarya sa Africa. Gagawin namin. Alam nyo ang nangyayari po kasi sa iba. Bilib na bilib. Kaya po naman nagagawa yan dahil nagsasawalang kibo po kasi ang mga opisyal ng gobyerno diyan. Pero kung tutuusin, may pakialam ang mga opisyal ng gobyerno sa pamagitan natin. Kaya yung mga miyembro, tuturuan nila, huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Kaya yung iba pa tinuturuan na huwag silang magtrabaho sa araw ng Huwebes at Linggo. Anong gagamitin nilang magkakaroon? Kasi po, sa pangungulekta ng abuloy, sa koleksyon ng abuloy, hindi kasama yung miyembro. Hindi kasama. Ibig sabihin, sa pakinabang ng mga abuloy, donation, walang pakinabang yung membro. Nagagamit lang sila bilang may tungkulin. Halimbawa, sa Iglesia ni Manalo, pwede kang maging diakono, pwede kang maging mga awit, pwede kang maging katiwala kung ano-ano. Pero pagdating na sa pondo, wala kayong pakinabang. Ginagamit lang kayong kasangkapan ng ministro bilang kolektor ng mga donation. Pagkatapos, wala na silang pakialam sa inyo. Ang makikialam sa inyo, pag kami nangyari, gobyerno. Kaya dito, nakikita nyo, pag kami namatay, isang miyembro ng Iglesia ni Manalo, pinanghihingi sa simbahang Katoliko. Bakit? Pinanghihingi doon sa mga remittance. Walang pakialam ang reliyon pagdating na sa... Kaya nga sabi ko nga sa inyo, walang responsibilidad ang inyong mga reliyon sa inyo. Ginagamit lang na puhunan, kapital. Ang liwanag, huwag magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Hindi naman yun ang layon. Kasi po, ikaw baga naman papayag ka na hindi ka yayaman sa pamagitan ng reliyon sa kabila na wala kang karapatan magtrabaho. Papayag ka ba? Kaya ganyan po ang mga kasapi. Kasi bukang bibig po kasi ng iba, malapit na po ang araw ng paghuhukom. Kaya ang ginagawa nila, hindi na sila nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Kaya ang ginagawa po, lalo na sa Iglesia ni Manalo, nag-iipon sila sa magitan ng libreto na ibinibigay mula January hanggang December. Sa kanilang reliyon, nag-iipon sila. Dahil yun ang pinakabangko nila, yung kapilya. Yan po ang nangyayari. Di ba bro, malapit ng... ikaw baga naman Yung bang ministro mo, pastor mo, hindi niya nababasa to? Nababasa. Bakit? Ang inyong reliyon may karapatan mag-ipon ng kayamanan. Samantalang kayo, wala.
Ang ibig lang sabihin po, ginagamit at sinasangkalan lang ang Biblia para magkaroon sila ng yaman. Sa kabila na wala silang karapatan magtrabaho. Bukang bibig pa nga ng iba, marapit ng araw ng paghukom eh. Binabasahan pa nga ng talata ng Biblia yung iba eh. Ganito po ang ating mababasa sa 2 Pedro. Pasinin po ninyo, bukang bibig pa ito ng mga kasapi. 2 Pedro, Kapitulo 3. Ganito po ang ating mababasa sa 10. 2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 10. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa, at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Alam niyo po, tinuturuan yung mga kasapi. Alam niyo mga kapatid, huwag na kayong mag-ipon ng kayaman dito sa lupa. O, magkakaroon po tayo ng operation, bukas, abuluyan, para sa lokal, para sa distrito. O magkakaroon po tayo ng worldwide walk para magkaroon po tayo ng eco-farm. Magkaroon po tayo ng eco-farm sa Africa. Eh bakit ang mga pinaghihirap? Kaya nga po yung sinasabi ko. Ang gagawin po ng mga bulaang propeta, halimbawa si Manalo, yumayaman yung reliyon eh. Nakikita nyo ang inyong mga kasapi? Naghihirap. Bakit? Dinadala yung yaman nila sa reliyon. Kaya yung reliyon, yumayaman. Eh sino magtatamasan ng yaman ng reliyon? Tuturuan ka nila. Mga kapatid, masusunog lang ang inyong kayamanan. Eh hindi mo naman pwedeng turuan yung tagapamahala nyo. Tagapangasiwa. Kapatid, sobra-sobra na yan eh. Panahon ng pandemic, wag na dapat kaming magbigay eh. Di ba? Hindi na dapat kaming magbigay dahil pandemic. Eh nangyayari, hindi po ganun. Wala silang pakundangan. Kahit pandemic, wala silang pakialam sa nangyayari. Magbigay ka. Eh yung binibigyan mo, hindi naman kumikilala sa Diyos. Eh hindi naman niya magawang magbigay. Bakit? Eh walang karapatan magtrabaho yan. Pero sa mga miyembro, nagtataka ako. Sa mga miyembro, hindi nila pwedeng, hindi turuan na wag silang magtrabaho, na hindi sila dapat magtrabaho. Magtatrabaho yung mga miyembro. Sa Iglesia ni Manalo po kasi, hindi ako magkamali. Kaya nga gumawa sila ng isang babasahin na ikinakalat nila sa mga miyembro. Ito po. Sa mga miyembro nila, ikinakalat. Para yung miyembro nila, magtatrabaho. Ito po. Babasa, tamad. Ito po. Gagamitan kanila ng Biblia. Ito po, ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ang taong tamad. Tuturuan kanila eh. Ang babasahan ka pa nila ng talata na 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6. Pagkatapos tatalon siya ng 11-12. Pakinggan ninyo ha. Aming iniutos nga sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na kayo'y maghiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat aming nababalita ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi malamang nagsisigawa, kundi ang makialam, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming inutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ang mga miyembro, hindi raw dapat tulungan ng tamad. Eh yung walang karapatan magtrabaho, umaasa sa tulong. Eh sino yung walang karapatan magtrabaho? Yun ang ministro, pati yung asawa, pati yung pamilya. Ano yung inaasahan nila? Tulong. Pero yung mga miyembro, wag daw tulungan yung mga tamad. Kasi bumasa siya ng 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6. Tumalon siya ng nawawala yung 7, 8, 9. Dito natin babasahin sa Biblia, yung nawawala.
Pero mas maganda po, kabuuan po ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6 hanggang 12. Huwag tayong lalaktaw kasi ang nangyayari po sa Iglesia ni Manalo, kung ano yung pinababasa, kaya nga naglagay sila ng ganito para hindi ka na magbasa ng Biblia. Kaya ang nangyayari po, kulang ng karunungan yung mga kasapi. Ang akala nila, yung tunay na ministro, hindi nagtatrabaho. Katulad ng ginagawa ni na Manalo at ang kanyang mga ministro, na aasa lang sa tulong. Hindi po. Kaya kung babasahin nyo, kaya kailangan magkaroon po kayo ng Biblia. Na pwede kayong magbasa. Na pwede kayong magsalita. Ang nangyayari po, hindi po ganun. Babasahin ko po sa inyo, ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6, hanggang 12, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Kung bakit, kahit babayad na po tayo ng 100 euro, hindi po nila tayo pagbibigyan. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, ito po. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ng mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Ito na yung 7. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kalinuman ng hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan ng kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ng sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nababalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay na may buhay. Kaya ang ginagawa po nila, nilalaktawan, dala Biblia. Kung anong gusto nilang basahin, kung ano yung gusto nilang ituro, yun lang. Pero kung mapagsuri ka, mapagsiyasat ka, batay po sa unang Juan 4:1, mabubuking mo sila. Ang akala ng karamihan, ang pinakahanap buhay o para mabuhay yung ministro, bibigyan lang siya ng tulong sa magitan ng donation. Hindi po. Ang tunay na ministro, hindi po umaasa sa tulong. Kayo po, tinatanong ko kayo, kapag ka umaasa ka sa bigay o tulong, hindi mo magagawang magbigay ng tunay. Halimbawa, si Manalo at ang kanyang mga ministro, umaasa lang yan sa tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa donation ng iba't ibang mga kasapi. Ano ngayon ang gagawin nila sa panahon ng pagsamba o pagtitipon nila? Magkukunwari sila sa pagbibigay. Dahil yung ibibigay nila, babalik din sa kanila. Saan ba pupunta yung ibinibigay nila? Yung mga kasapi, kanino mapupunta yung ibinibigay? Kay Manalo, lahat. In general. Nakikita ba ng mga ministro o ng mga kasapi yung pagkukunwari nila? Hindi. Kaya hinilalantad ko Ngayon po, ang Iglesia ni Manalo nagtatlo. Kala ko 2 lang Sa akin pagsusuri, nagtatlo po yung Iglesia ni Manalo. Yung Iglesia ni Manalo, yung EGM na kung tawagin sa pamanguna po ni Isaiah Samson, at saka po yung sina Luel Menorca, yung tinatawag nilang Assembly of Yahusa. Nagtatlo po yan. Ang Iglesia ni Manalo. Sa ngayon, tinigil po nila yung paglalaban Lahat sila mali. Dahil ito po, kinikilala nilang huling sugo si Felix Y. Manalo Yung Iglesia ni Manalo. Yung EGM, kinikilala nilang huling sugo si Felix Y. Manalo At saka ito, kinikilala nilang huling sugo si Felix Y. Manalo. Lahat sila. Naghihintay lang ng bigay. Kaya po yung sa Iglesia ni Manalo, wala pong freedom of speech sa kanila. Kaya nga meron silang tinatawag na obey and never complain. Huwag lumaban sa pamamahala. Kahit anong nakikita mo, kapag ka inilantad mo, may paglalagyan ka. Lalo na ngayon, patuloy po yung pagbabanta nila sa mga miyembro nila, lalo na sa mga ministro.
Kaya maraming namamatay ngayon sa Pilipinas. Dahil nga po dun sa mga, kasi po kapag ka pera ng pinag-uusapan, papatay at papatay ang tao. Halimbawa, si Manalo rito sa 1,000 katao niya, magbigay 4 na beses sa loob ng 1 linggo. 20, kabuuan 80, kabuuan na lang €100. Kung 1,000 katao, kumikita siya ng 100,000 euro. Yung ninanako, dito lang sa Milan, nanakawin niya sa tao yun. Ano man mangyari sa mga membro, wala naman siyang pakialam. Anong pakialam niya sa mga membro? Dapat, pag kami namatay, iso-soldier niya sa magitan ng, hindi. Lalo na ngayong pandemic Isang uri ang reliyon po, isang ginagamit na ang reliyon, ginagamit para magnakaw, para magkamal ng pera. Papatayin ka diyan. Kaya ang pinag-uusapan po rito, sa aking paglalantad, pera na. Pagka pera na ang pinag-uusapan, marami na diyan na. Kaya ako, nag-iingat ako Nag-iingat ako dahil magnanakaw ng kayamanan yan Sa reliyon, pwede kang pagbawalan na huwag magtrabaho. Paano po yung gobyerno? Sasabihin ba nung nasa opisyal na, bakit mo pinagbabawalan magtrabaho yung mga miyembro mo? Kailangan nilang gamitin. Hindi makapagsalita ang gobyerno dyan Kaya ang ginawa ni Manalo, pinaralyze niya yung gobyerno. Puro miyembro niya ang ipinapasok. Yung tinatawag nilang Christian Employee Association. Kaya lang ako sa aking pagsasalita. Dahil pagka ginamit ang gobyerno, may paglalagyan ako. Ako matagal ko yan ang unang-una kong pinag-aralan. May paglalagyan ako rito. Kaya kung mahina lang ang paniniwala ko sa Diyos, talagang hindi na kahit magsalita, kahit magpakita man sa Facebook, YouTube, hindi ko gagawin. Pero dahil ang Diyos naman kung hindi ko naman gagamitin ng aking sarili, ibig sabihin, ginagamit ko ang paglalantad na ito sa ikabubuti ng lahat. Kung may paglalagyan ako, salamat. Kung wala, salamat. Ganun lang naman Ibinibigay ko yung tungkulin ko sa ating mga kababayan. Hindi lamang kasi po ang nangyayari. Pagdating po kasi sa kung ano yung reliyon ng iba. Kaya nag-aaway yan Kung tutusin ako, in general ako kung kumaari Hindi natin pag-uusapan reliyon. Pag-uusapan natin kung paano tayo umunlad. Dapat ganun Hindi yan nangyayari Kung minsan, yung iba kung sino yung, hindi ko nga maintindihan ng lahat Kaya po, isang pamamaraan na maghihirap ang isang bansa, yung pagdami ng mga walang karapatan magtrabaho. Halimbawa, kaya nga si Manalo hindi naman kumikilala sa Diyos yan Si Manalo? Kaya kita nyo, ako, naging abala ako sa YouTube. Dahil hindi ko pinag-iinteresan na maraming mag-subscribe. Hindi ko pinag-iinteresan yan dahil hinala kagad ng tao, kikita ako. Kapag ka maraming ang gusto ko lang yung maraming manunood, maraming matututunan. Hindi naman kailangan, hindi ko intensyon kumita sa magitan ng pagtuturo. Ang intensyon ko lang magturo. Libre, wala pong bayad. May kalayaan kayong kaya lang ang nangyayari po, puro mura Sabi nila, magagaling daw ang mga ministro ni Manalo Kaya ako napapatawa Ako, sino mang sa mga ministro ni Manalo, hirap mo sa akin. Isang tanong, isang sagot lang. Sagutin mo ang tanong ko. Mabuti ba sa harap ng Diyos na magpunwari ka sa pagbibigay ng abuloy? Na yung abuloy na ibinibigay mo ay galing sa tulong mula sa donation ng mga kasapi. Kung mabuti yun sa harap ng Diyos, bibigyan kita €100. Hindi ako makapagtanong pinagmamalaki ng mga kasapi na mayaman na daw ang kanilang reliyon. Bakit di mo tingnan ng sarili mo? Naghihirap ka. Bakit? Pinayaya mo reliyon mo. Hindi naman nagbabayad ng tax. Kaya nga po ang iglesia ni Manalo, ito po yung iglesia ni Manalo. Ipa po yung new era.
iba ba yung UIF Foundation. Tatlo yan di ba? Pero yan iisa, kahit anong gawin nila. Hanap buhay po yan. Ang nagbibigay ng protection dyan, ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Kaya ako, talagang gigipitin nila dyan. Hindi maaari. Sana sa aking pagtuturo. Kaya yung tao, tinuturuan mong mag-ipon ng kayamanan. Saan nadadala? Kung tutusin mo, dinadala sa kapilya yung pera. Kaya nga may nagtanong sa akin di ba burong, di ba ang abuloy para sa Diyos? Tama. Pero anong gagamitin mong sasakyan para makarating sa Diyos? Baka gagamit ka lang ng iRemit. Sa ngayon, ang Bangko Intesa ang ginagamit nila. Para kanino? Kay Manalo. Pag kami nangyari sa mga miyembro, may pakialam baril na yun? Wala. Sa kinikita mo, pinakikialaman ka. Yun ang gusto kong palabasin. Ilang porsyento ang ibinibigay mo sa reliyon? Ilang porsyento ibinibigay mo sa kinikita mo? Yung panahon mo. Hindi ka ba gagastos? Hindi ka ba bibili ng damit? Pamporma? Yung panahon mo na lang. Kaya ang tao, lahat, karamihan sa atin, naglulumagi na lang sa mga kapilya. Paano mo pa uunlarin ng bansa? Hindi mo naman pwedeng sabihin ng, reliyon, bigyan mo ng trabaho yung mga kasapi mo. Para Ang nangyayari po kasi sa atin, halimbawa, ang isang reliyon nagtatag ng garment factory. Ang garment factory na yan na itinayo mo, yung Eagle Broadcasting System na lang. Yung bang mga nagtatrabaho yan, hindi na ba hindi, pinasusweldo mo Tama. Binabayaran mo, tama. Hindi ba sila magbibigay ng 4 na beses na abuluyan sa loob ng 1 linggo? Kukunin mo rin. Ang sabi lang na sa inyo kumain ka lang. Yung lahat ng kinikita mo akin. Ganyan lang naman Kaya yun nangyayari sa isang gobyerno. Kaya po, pag-aralan ninyo. Kaya yung paglagana, pagdami ng reliyon sa isang bansa, hindi po ikabubuti yan. Dahil ang paglaganap niya, nakakapagbigay sila ng halimbawa sa katamaran. Ministro, paano niya sasabi? Magtrabaho kayo. Kung may karapatan magsalita yung iba, kaya nga yung freedom of speech. Kapatid, ikaw wala ka naman trabaho Nakasakay ka ng helicopter. Nakasakay ka ng may bodyguard wala ka naman trabaho. Pagkatapos kami nagtatrabaho, isang kayo din sa ka, wala na nga kaming makain. Gusto mo magbibigay pa kami sa iyo? Walang makapagsalita. Gusto mong magalit ang pangangasiwa? Sa ngayon po, ako pabor ako sa paghihirap ng tao. Pabor ako. Alam niyo kung bakit? Hindi na magbibigay yan baka bukas makalawa, wala nang pupunta sa kapilya ni Manalo Bakit? Hahanapin muna yung kanilang ikinabubuhay. Yan ang mangyayari. Kaya sabi nga nung iba Pero, masama lang na naghihirap yung tao. Kahit na pumapabor, kuminsan, nakakaawa. Ano bang pwede nating itulong? Di magsasalita tayo sa pamagitan ng pagtulong. Ibig sabihin, kailangan meron tayong kalahang magsalita kung papatayin nila yan. Kasi po ang ngayon, lalo na ngayon, nalalapit ang eleksyon sa atin, sa Pilipinas. Marami nagbabanta Marami. Sa akin naman magbanta mong kayo, wala naman problema Kahit hindi nyo ako bantaan, talagang ako mawawalan ako ng trabaho nito pagka nagtuloy-tuloy itong lockdown. Kahit hindi nyo ako bantaan kung wala naman trabaho anong gagawin ko? Diba? Epektado lang din kayo. Gusto ko lang ipapansin sa mga tao. Saan nyo dinadala yung yaman nyo, yung kinikita ninyo? Kung dinadala nyo sa kapilya, sabi naman nila di ba bang pagka nagbigay ka ng abuloy halimbawa, nagbigay ka ng kaunti, di ba aani ka ng kaunti? Magbigay ka ng marami, marami ang aanihin mo.
Eh yung ministro mo, wala namang hinihasik kahit 5 eh. Duling eh. Bakit siya umaani ng marami? Eh bakit? Hindi naman naniniwala sa Diyos yun. Kaya bukang bibig naman, para sa Diyos po yan eh. Halimbawa, yung broadcasting system, narinig ko dyan si Villanueva eh. Para sa Diyos doon. Napakahirap pala, mahirap pa sa daga ang inyong Diyos, kaya binibigyan nyo ng kayamanan? Ha? Ang inyong Diyos ba? Mahirap pa sa daga? Eh bakit nyo Hindi, sinasangkalan lang ay Diyos. Ang dinidiyos nyo, yung mga pastor, mga ministro, silang binibigyan nyo ng kayamanan, hindi ang Diyos. Naintindihan po ninyo? Yung mga pastor nyo, mga ministrong binibigyan nyo ng biyaya mula sa inyong donation, hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Ang pagbibigay po ng Diyos, yung tunay na Diyos ang tunay na Diyos, bibigyan kanya ng biyaya sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Kaya yun ang sumpa niya kay Adan. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka. Hindi sa pawis ng iba. Nangyayari hindi. Sa lalaki, Kaya nga po yung iba lalo na sa iglesia ni Manalo. Gusto ko pong magbasa. Gusto kong makaharap sila ng debate. Sige, dati naman ako sa iglesia ni Manalo Dati ako dyan. Kusa ako lang umalis noong May 1, 1995. Ngayon gusto kong ipabasa sa kanila itong nasa Epeso. Kung ano yung nakalagay rito, yung mga talata na gusto kong ipabasa sa kanila. Dito po sa 5. Dito po sa 25, 26 hanggang 29. Mga lalaki, teka muna, yung pastor mo, ministro, lalaki ba? Pagka sinabi mo mga lalaki, exempted ka? Tutuloy natin, Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Hinihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang iglesia italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap ang kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Ang lalaki, pinakailangan alagaan niya ang kanyang sarili. Lalaki, Tanungin niyo yung inyong mga ministro. Mga lalaki ba? At pinakakain. Teka muna. Paano ka kumakain? Mga lalaki, inaalagaan mo ang iyong sarili at pinakakain. Paano ka kumakain? Sige nga. Paano mo maibibigay yung pagmamahal kahit sa sarili mo lang? Kaya mo bang pakainin ang iyong sarili? Hindi. Dahil pinakakain ka lang Paano mo magawang magmahal sa iba? Halimbawa, asawa. Kung ikaw mismo, wala kang trabaho, wala kang pagkakakitaan. Hindi. Ang hanap buhay naman nila, reliyon Kaya nga umaasa sa bigay. Uulitin ko po yung 27. Dito po. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ng inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Alam niyo po, ang lalaki, kung tutuusin, dahil siya kasi ang binibigyan ng karapatan maghanap buhay. Exempted ba yung pastor niyo, ministro ninyo? Hindi. Pagka sinabing lalaki, kasama siya. Magagawa ba niyang pakainin ang kanyang sarili? Hindi. Bakit? Wala siyang karapatan magtrabaho Paano kumakain yan?
Hindi binibigyan lang. Pakakainin lang ba siya? Hindi. Payayamanin niyo. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan. Bakit siya nag-iipon? Ang layunin po niya kunin ang inyong kayamanan. Kaya ngayon, ang mga reliyon sa atin sa Pilipinas, nag-aaway. Dahil sa kanilang mga investment o profit investment. Yan ang nakakapagpahirap sa isang bansa. Ngayon, malapit nang lumabas si De Lima. Muling bibigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Araw, patay ka. Dahil sa pagkikilam kasi ng reliyon, hindi ako naniniwala kasi ang motibo politika sa pagkakasara ng ABS-CBN. Yung pagkakapihit kay De Lima, hindi politika yan. Ginamit lang ang politika. Ako, 90% religion ang dahilan. Malapit nang lumabas. Kaya magulo ang sitwasyon sa atin. Magulo. Hindi pagpapaunlad sa mga tao ang ginagawa, kundi pagpapahirap. Kaya pagandahan na natin. Lalo na dito sa Milan. Kaya ako kasi ganito nangyari. Nagkaroon ako ng sasakyan. Tinatanong ako kung bakit ko itinapon. Nagbayad pa nga ako sa pagtatapon. Kasi po, ako bilang lalaki, kinakailangan yung nakakapagpabigat sa'yo, halimbawa, kasi magbabayad ka ng tax, gasolina. Kung wala ka nang ibabayad, anong gagawin mo? Sa ayaw at sa gusto mo, magkakaroon ka pa ng multa, di tapon mo. Halimbawa, sa reliyon, sa tingin mo, pinag-aaralan mo pag-aaralan mo saan napupunta yung kinikita mo? Wala ka nang makain di huwag ka na magdala sa reliyon mo. Ngayon, kapag ka tinuruan ka ng pastor mo, ministro mo, para sa Diyos yun, di humingi ka sa Diyos mo. Di ba? Mayaman na pala yung Diyos mo di humingi ka. Ibig mo sabihin, ang Diyos mo, pinayaman mo. Kung hindi mo man siya sasabihin na, mayaman ang aming reliyon. Paano yung mama? Di siya sa hingi. Kaya nga po sa nangyayari sa atin, kulang ng karunungan. Kaya ang iba magagalit lang. Kaya ako sa aking YouTube channel, puro mura lang ang ginagawa Naghahanap ako kung sinong magaling sa Biblia. Dati may mga hinahangahan sila, si Eliseo Soriano, patay na. Hindi nakauwi ng buhay sa Pilipinas. Dahil lang sa paglaban kay Manalo. May pera na yun. Ako, wala naman akong pera. Hanggang salita lang, hanggang Facebook lang, hanggang YouTube lang. Sabi nga nung iba wala na raw akong ipin Wala na raw, puti na rin daw ang buhok ko si Manalo kalbo yan paano nagkakaroon ng buhok yan? Dahil sa pera ninyo. Ako, natural. Sa kanya, hindi Puro fake Kaya ako nagtataka yung iba Maganda yung pumuna, maganda yung lumaban, pero kinakailangan, kaya mo manindigan. Kaya ako, hindi ako nagtatago sa alias. Tunay kong pangalan ang ginagamit ko. Ang ayaw ko lang ilabas yung birthday ko Dahil nandyan yun ang totoo. Mula nung lumaban ako kay Manalo, ayaw kong ilabas yung birthday ko Yung pagkapanganak ko. Dahil kasi sa mga computer ngayon, hanggat maaari, huwag kang maglalabas ng yung birth date. Dahil nandyan yung hindi mo pwedeng lokohin. Kaya ako gusto ko, ayaw kong ilabas yung birth date ko Yung nakalagay sa rehistro, March 1, 1965, ayaw kong ilabas yan. Dahil nakita ko kasi. Pero dahil sa nangyayari, sabi mo nung isang ministro, bakit mo ilabas lahat? Di, inilabas ko na. Kaya marami pong salamat sa inyong mga pagkakapanood. Kung meron po kayong comment, mag-comment po kayo. Huwag na po kayong magdala ng pera sa mga kapilya. Tingnan niyo muna ang inyong sarili. Lalo na kung kayo isang tuka lang kayo.
Wala kayong ahasaan sa inyong reliyon. Lalo na ngayong pandemic. Nakikiusap na ako. Turuan niyong magtrabaho. Bigyan niyo ng karapatan magtrabaho ang inyong mga pastor, lalo na yung mga asawa. Bigyan niyo ng karapatan magtrabaho. Turuan niyo ng Biblia para magkaroon ng karapatan. Nawa sana naunawaan ninyo. Marami pong salamat.